Yan. So, good evening and welcome po sa session 17 ng ating lecture about evidence that demands a verdict. So, I'm Brother Jeff. Ako po ang maglilingkod sa inyo ngayon. So, let's pray. Um, Dear Heavenly Father, thank you again, Lord, for another opportunity na makapag-aral po ng salita mo, Lord. Thank you for this group, Lord. Thank you for uh, the wisdom na sinishare mo sa amin, Lord, dito sa lecture na to, Lord, sa course na to, Lord. And like we sang, Lord, we know that you can do all things, Lord. So we're praying for your guidance tonight, Lord, na sana Lord, gamitin mo to Lord para mangusap sa amin Lord, mas lalo pang tumibay yung pananampalataya namin sa iyo Lord, and ma-remove kahit anong doubt na meron sa puso namin Panginoon. And like sa pag-aaralan namin ngayong gabi Lord, I pray na sana gayahin namin yung courage and boldness ng mga apostles Lord na ipinamahagi yung salita tungkol sa iyo Panginoon kahit buhay pa nila ang naging kapalit Lord. So again, we offer you this night Lord, and I pray this po in Jesus mighty name. Amen. Ayan, so good evening. And good evening, Ate Pearl, Ate Lani, Ate Laisel, J.I., Ate Joy, Rose, Kevin, Lori, and Genji. Ayan, the usual suspects. Ayan, so, kamusta ang week niyo last time? Wala tayong session. Ayan, good evening. So, yun nga ako, galing ako sa mission trip. So, praise God. Okay, mahirap. Sobrang init. Sobrang init doon. Sobrang nakakapagod din kasi yung lugar parang ano talaga siya, no? Baga, hindi siya pang tourist talaga. Ah, pero nakakatuwa lang din kasi ibang class experience. So sana pray na sana kayo din, no? Matry nyo mag-missions. Hindi lang matry, parang bigyan nyo rin talaga siya ng spot sa buhay nyo. Kasi ang laking blessing din, hindi lang sa community, pati din sa inyo, no? Maraming ituturo sa inyo si Lord. Bubuksan niya yung eyes nyo sa sa mga bagay na hindi mo na-appreciate or na napapansin before. So, ayoko spoil syempre. Maganda na maranasan niya yun. So, ngayong gabi, tutuloy na po natin yung pag-aaral natin. And ito na yung last yung talagang evidence talaga na based na apologetics. Nalala niyo pa ba yung iba't ibang uri ng ng apologetics? Di ba ba kayo? Yes, Kuya Jeff, Sige nga, ano yung iba-iba? evidential, Oo. philosophical, biblical, Oo. presuppositional. Tama ba? Oo, tama. May scientific. Oo, tama, tama. So, di ba ginagawa natin ngayon, evidential. Ibig sabihin, pag pinagtatanggol natin yung faith natin sa mga hindi naniniwala sa Christianity, ang ginagamit nating rason is mga evidence, 'di ba? May mga binubungkal tayong mga evidence, mga arguments na ganun. So, yun yung evidence. Ngayon kasi last na siya, kasi next week papasukin na natin yung huling segment ng course na to, at ang segment na yon is more on philosophical na. Okay? So, tapos na tayo dun sa mga evidence. It's more philosophical na siya. So, pag sinabing philosophical, it's pure intellect. Okay? Wala nang mga evidence. Wala nang mga account ni ganyan, ganito. Talagang pure reasoning lang siya. Medyo mukha siyang intimidating, mukha siyang mahirap kasi parang, wow, wala, parang utak ng labanan dito. Pero again, no, reminder ko sa inyo, although ang point ng apologetics is to wait lang parang yan. Yan. So hindi tayo nag-aaral ng apologetics. Although andun yun, yung parang makikipag-debate in a way. Pero kumbaga ang point talaga ng apologetics is sa sarili nyo, no, tumibay yung faith nyo. Okay, more than dun sa makipagsagutan sa iba na nag-challenge yung faith nyo. Okay, so maganda rin yun. So I hope na bigyan nyo ng chance yung philosophical apologetics, although medyo mahirap siya, medyo nakakaano sa utak, nakaka-strain sa utak, pero in the end kayo naman magbe-benefit doon. Okay ba? Yep. Okay. So ngayong gabi, tapusin na natin nga yung sa evidential apologetics saka yung kay Jesus, no? So pag-uusapan natin ngayon ay ito. Kita screen.
Kita, kita. Yes po. Okay, so the martyr, ay, ano ba yan? Ha? Wait lang ha, lolo ko to. Okay, the martyrdom of the apostles. So gusto ganitong gagawin natin para mas ma-absorb natin yung lesson ngayon. Kalimutan nyo muna lahat ng natutunan nyo in the past sessions kung hindi nyo pa nakalimutan. Okay. So, kunyari, paano lang, ano? Kasi parang ang i-examine natin, di ba nga, yung Bible, okay. Maraming hindi naniniwala diyan. Tingin nila yung kwento ng Bible fiction lang, hindi naman daw talaga nangyari yan. Or baka yun nga, yung sa resurrection ni Christ, baka pineke lang ng mga apostles, baka nag-iimbento lang sila, no? Kumbaga, nagpapakalat lang sila ng kasinungalingan para, yun nga, para makabuo, makabenta ng bagong religion. So, doon natin simulan. Ngayon, kung merong isang grupo ng tao, ito nga, itong mga apostles, nagpapakalat sila ng kwento na merong Jesus Christ kuno na kiniklaim niya na God siya, then pinako siya sa krus, namatay siya, pero after 3 days nabuhay siyang muli. Yun yung kwentong pinapakalat nila. At ang pangako daw nitong Jesus Christ na to, kung sino mang manampalataya sa kanya, mabubuhay din muli, no? Kahit mamatay yung katawang tao natin. So yun yung kwentong pinapakalat nila. Ngayon, para hindi na, ang gagawin natin ngayong gabi, di ba kunyari may na-meet kang mga ganong tao. Kunyari, assuming lang na-meet mo yung mga taong to, tong 12 na to, tong mga apostles na to. Di ba naturally, paano mo e-examinin kung totoo yung sinasabi nila? Ano bang parang paraan para ano ang natural reaction mo pag may mga ganitong tao na nagpapakalat ng mga ganyang kwento? Yun ba? Siguro, Kuya Jeff, gusto kong marinig mula sa kanila yung story. Oo, tama, no? So, hanggat maaari, gusto mong makausap tong mga to. Tama, JI, no? So, yung iba, siguro, syempre, hahanapan ng ebidensya. Pero sa case nga natin, hindi na natin mahanap yung mga yon. Kasi nga, nangyari to matagal na. Pero ang magagawa natin ngayon is i-check yung sincerity nila. Di ba? Kumbaga, i-check natin yung ah kung yung kiniklaim nila, yung sinasabi nila, nagmamatch doon sa kinikilos nila. Kasi kunyari, nagpapakalat ako ng kasinungalingan, usually nga, meron akong masamang motibo behind that. Diba? Yun yung diniscuss natin last time. Kung nagpapakalat ako ng peking kwento, usually meron nga akong gustong ma-achieve na masama. Either gusto kong kumita ng pera. Diba yung mga kulto ngayon, yung mga gumagawa ng mga peking, mga kulto nga, mga grupo ng relihiyon na ano naman, parang sinasabi nila, ganyan sila. Ako ang Diyos, ako ang anak ni ganyan. Pero deep inside, may masama silang balak. Gusto lang pala nilang kumamkam ng pera. Gusto lang pala nilang makakuha ng kapangyarihan, mga ganon-ganon. So, pwede mong i-check, no? Kaya, kunyari, kagaya ni Q. Ayaw mag-mention ng name eh. Di ba? Kagaya ni Q. Galing ako Davao, inahanap ko siya. Nakita ko yung church niya doon, laki-laki. Di ba? Katabi ng airport, may school pa pala siya. Okay. Kaya karamihan sa atin, hindi naniniwala na, di ba kiniklaim niya, anak siya ni God. Di ba, appointed son of God daw. Ano? Kiniklaim niya, di ba karamihan sa atin, parang hindi naniniwala sa kanya, bukod sa alam natin na hindi totoo yung sinasabi niya, is na marami sa atin, di ba, parang ang na-offend sa lifestyle niya. Tama ba? Yes, Luis. Oo, isa yun sa mga nagpapatintig ng tenga natin kasi bukod sa iba parang iba kasing kwento 'di ba kung kiniklaim niya na anak siya ng Diyos pero paano siya mabuhay parang hindi siya nagpapakasasa, hindi siya parang boss, hindi siya mayaman, hindi siya maraming kotse, parang katulad siya ni Jesus 'di ba na namuhay ng ng payak ng ano nakapaalan, 'di ba? Sincere na tumutulong sa tao. Mag-iiba siguro yung tingin natin sa kanya, 'di ba? Pero kaya nga tayo naiirita sa kanya kasi kiniklaim niya na appointed son of God siya. Tapos suga pa siya sa pera, maano siya sa ano, ang dami niyang mga mansion, may mga baril pa siya, 'di ba? So kaya lalo tayong naiinis, 'di ba? So yun yung ibig ko sabihin dito na ang isang taong nagpapakalat nagkiklaim ng isang bagay, immediately ang chine-check natin is yung paano siya mabuhay.
'Di ba? Paano niya, ano yung actions niya behind doon sa kiniklaim niya? Kasi kung nagma-match yun, then ano tayo na parang naniniwala tayo sa gusto niyang sabihin. So sa case ng mga apostles, yun yung kiniklaim nila, ah nabuhay nga itong si Jesus Christ, siya yung anak ng Diyos at siya ang ating tagapagligtas. Ito yun yung pinapakalat nilang kwento. Nga check natin yung buhay nila. Kasi according sa history, itong mga apostles na to, handang inalay nila yung buhay nila para doon sa faith na yun. So doon lang tayo mag-focus sa parang bakit itong mga apostles na to na nagpakalat ng mabuting balita na to, kuno mabuting balita daw sabi nila para sa ating ano. So ito lang ang ma-check natin ngayon na syempre hindi na natin sila na-meet, 'di ba? Pero according sa history, namatay sila para sa paniniwala na yon. Kumbaga, hanggang sa huling sandali ng buhay nila, hindi nila binawi yung yung pinipreach nila. Talagang pinanindigan nila yung kinasabi nila na nabuhay nga muli si Kristo, siya ang anak ng Diyos, siya ang ating tagapagligtas, no? So sa 12 na yun, wala ring bumaliktad, no? Walang ano, kumbaga kung kasinungalingan yon, parang dapat at least man lang merong isa dyan na parang babaliktad pero wala talaga. So, okay, ngayon kasi linawin natin yung argument ha. So, the willingness of the apostles to suffer and die for their faith is one of the most commonly cited arguments for the resurrection. Kasi nga, di ba, may slide para doon. So, however, scholars debate both the historicity of the apostles' martyrdoms and the apologetic significance of their martyrdoms. What is the evidence that they actually died as martyrs? And to what extent does their martyrdom count as evidence for the resurrection? So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi kumbaga, totoo ba na talagang namatay itong mga apostles na to para sa faith nila? And may value ba yun? Ano naman kung namatay sila, di ba? Kasi yung iba hindi naniniwala eh. Parang hindi daw yun solid na parang hindi daw yun strong na argument para sa case nila. Namatay na nga, hindi pa daw strong yun. Okay, sige. So, clarify lang natin kung ano yung pinaglalaban. Okay, pinaglalaban natin. So, basahin ko ulit. The apostles spent between 1.5 and 3 years with Jesus during his public ministry, expecting him to proclaim his kingdom on earth. Although disillusioned at his untimely death, they became the first witnesses of the risen Jesus and they endured persecution. Many subsequently experienced martyrdom, signing their testimony, so to speak, in their own blood. Yung mga red lang, kahit yung red lang yung pansinin niya, the strength of their conviction, marked by their willingness to die, indicates that they did not fabricate these claims. Rather, without exception, they actually believe Jesus to have risen from the dead. While in and of themselves, these facts prove neither the truth of the resurrection, in particular, nor Christianity as a whole, they do demonstrate the apostles' sincerity of belief, lending credibility to their claims about the veracity of the resurrection, which is fundamental to the case for Christianity. In other words, their willingness to face persecution and martyrdom indicates more than any other conceivable course their sincere conviction that after rising from the dead, Jesus indeed appeared to them. So parang ang pinaka-pinagano natin, kung nagsisinungaling lang sila, yung mga apostles, bakit handa silang ma-persecute? Bakit handa silang mamatay para doon sa bagay sa sinasabi nila? Kasi sino nga ba naman, di ba, who would die for a lie? Kung nagjo-joke time lang ako, kung scam lang ang Christianity, hindi naman pala totoo yun, bakit ko iaalay ang buhay ko? Tandaan nyo nga, di ba, ang taong may masamang balak, may gustong makamtan. No? So, kunyari, nagsisinungalingan na sila, scam lang tong Christianity. Dapat meron silang parang gustong makuha in return, 'di ba? Ano yung tatlong diniscuss natin, 'di ba? Yung ang masamang balak, laging tatlo ang gustong makuha niyan, either babae, pera o kapangyarihan. And kayo ba sa pagkabasa niyo sa Bible, pagkabasa niyo sa New Testament, meron ba kayong nakita na yung kahit sa Acts lang, mag-focus kayo sa Acts. May time ba na nakita niyo na yung apostles nag-seek sila ng power ng babae o ng pera? Wala. Wala, 'di ba? So kumbaga, hey Jerome, niya ka pala. Alam ko yung boses ni Jerome eh. So yun yung parang curious dito, no? Gusto kong parang isink in sa mind nyo ngayon habang nagdi-discuss tayo. Bakit yung mga apostles handang mamatay para doon sa kiniklaim nila na nabuhay si Kristo?
Lalo na kung hindi yung totoo. Kasi kung handa silang mamatay para doon, baka kasi totoo yun. Tama ba? Yes, Yes, Kuya Jeff. agree. Oo. Yun yung gusto natin i-pinpoint dito. Inalay nila yung buhay nila eh. Ano pa bang masihigit doon, di ba? Talaga hinarap nila yung kamatayan. At hanggang sa huling sandali, hindi nila binawi yung kiniklaim nga nila na nabuhay si Kristong muli at siya ang Diyos. So, ibig sabihin, baka nga totoo yun. Kasi kung magsisinungaling sila, papatayin ka na eh, di ba? Ayaw mo pa rin bang, kaya sinungaling nga yun, nagsisinungaling lang sila. Papatayin ka na, ayan na, sasaksakin ka na, pupugutan ka na ng ulo. Di mo pa rin babawiin yon. So usually kasi psychologically kasi ang mga tao pag ganun lang, pag umabot na sa ganung punto, babawiin na nila yon. Kumbaga parang magre-recant na sila. Kasi nga syempre buhay mo nang nakataya. Parang nagsisinungaling ka kasi nga may masama kang motibo, may gusto kang makuha. Eh mamamatay ka na, 'di ba? Yeah, pero hindi eh. Wala na nga silang napala sa ginagawa nila. Na-persecute na nga sila. 'Di ba? Hanggang kamatayan, pinanindigan nila yon. So baka nga kasi totoo. So basahin ko yung pula, no? The disciples' testimony was not fabricated. Yun nga, baka kasi totoo. Agents also recognized that the willingness of people to die for their convictions verified at least the sincerity of their motives, arguing against fabrication. People, of course, die regularly for values that are false. They do not, however, ordinarily die voluntarily for what they believe is false. Naintindihan niyo yung pinagkaiba nun? Meron kasing mga tao na pwedeng mamatay sa isang bagay na akala nilang totoo, yun pala hindi. So in other words, they were sincerely wrong. Di ba? May ganun kasi, kumbaga, marami naman talagang tao na handang mamatay para sa pinaniniwalaan nila. Pero kasi ang kaibahan ng mga apostles, hindi sila parang ano, parang they voluntarily die for what, parang ibig sabihin, pero iba nga, kunyari ako, naniniwala ako sa ganitong bagay. Hindi ko siya nakita in person. Parang tinuro lang sa akin na yun ang totoo. Pero and then, parang sabi sa akin, kailangan ko mamatay para doon. So parang inalay ko na lang yung buhay ko. Parang without me knowing na hindi pala yung totoo. Pero kasi ang kaibahan ng mga apostles, hindi sila namatay para sa isang bagay na alam nilang hindi totoo. Sure sila sa pinaniniwalaan nila at voluntaryo silang namatay para doon. Nagets yung pinagkaiba? Yung sa una, Yes, hindi Kuya la Jeff. Oo, yung sa una, hindi sila sure kung totoo o hindi yung pinaniniwalaan nila. Okay? Pero itong mga apostles, alam nila na totoo yung pinaniniwalaan nila at hindi sila parang napilitan lang na mamatay para doon. Kumbaga handa silang mamatay para doon. Okay? Sa akin nga, walang taong handang mamatay para sa alam nilang hindi totoo. Okay? Parang ewan ko, kung may kakilala kayo na handang mamatay kahit alam niyang hindi naman totoo yung pinaniniwalaan niya. So walang ganoon. Okay? So, clarify din natin, hindi ito ebidensya para sa resurrection, okay? Ang pinag-uusapan lang natin dito is yung sincerity ng mga apostles, okay? So, the apostles, yung basahin ko yung pula ha, the apostles died uniquely for the belief that they had actually seen the risen Christ, which demonstrates the sincerity of their conviction. So, second, the apostles' willingness to die for their beliefs does not demonstrate the inherent truth of the Christian message, but that the apostles really believed that Jesus had risen from the grave. The apostles could have been mistaken, but their willingness to die as martyrs establishes their unmistakable sincerity. So yun lang yung pinag-uusapan natin dito, yung sincerity ng mga taong to. Kasi nga, parang ano to, parang sa korte, okay? May witnesses and handa silang mamatay para do sa bagay na yon. So, hindi natin, based lang doon, hindi natin malalaman kung totoo o hindi. Pero ang mapapatunayan natin, hindi sila nagsisinungaling. Okay ba? Gets yun na yung pag-uusapan natin ngayon? Yan yung nakalagay. The apostles were not liars. Rather, they believed they had seen the risen Jesus. They were willing to die by this claim, and many actually did die for it. Okay? Gets? Okay, yun lang pag-uusapan natin Yes. dito yung sincerity ng mga saksi na to. Sila yung saksi, sila yung nagpakalat ng Christian message. So, examinin natin yung sinceridad nila. Yun ang mapapatunayan natin ngayong gabi. Okay.
So simulan natin. So yung mga ebidensya muna. Totoo ba na na-persecute mo na sila? Kasi syempre wala naman tayo doon, di naman natin nakita kung talaga bang namatay sila para sa faith nila. Well, merong ebidensya, no? So, persecution against the first Christians provides a helpful setting for evaluating the likelihood of the martyrdoms of individual apostles. So, to cut it short, no? Sa Bible pa lang, may evidence na pinipersecute naman na sila. 'Di ba? Sino yung nasa picture kung may idea kayo? Na binehead siya. Tapos Si may Paul. pwede, pero may ship eh. Tapos ay ano, parang sa wilderness siya, sa wilderness, eh, no? John the Baptist. Very good. Yes. Oh, si John the Baptist, 'di ba? Siya yung isa sa mga pinakauna na persecute eh. 'Di ba? Pinugutan siya ng ulo. After nun, sa Acts, 'di ba? Sino yung sunod? Andiyan na nakalagay na, si Stephen. 'Di ba? He was stoned to death. Kasi nga, di ba, sobra siyang passionate mag-share kay Jesus and yung mga religious leaders na buisit sa kanya, di ba? So, in-stone siya sa death. One of the first martyrs yan of the of the church, no? Si Stephen. And then, sunod-sunod na yan, no? Yung mga apostles nga. And then, so ang point pa lang sa Bible pa lang, may ebidensya tayo na na-persecute naman na talaga sila. No? Si Paul, di ba, ang huli nating balita sa kanya, nakakulong siya sa Rome, no, awaiting his sentence. And then later nalaman natin sa historical accounts na napuputan siya ng ulo, no. So si Paul was beheaded. And then yun na, sunod-sunod na yung mga balita doon. And suffering, kung napapansin niyo sa New Testament, is a common subject in the New Testament, 'di ba? Pansinin niyo yun. For example, sa Paul, ay si Peter sa 1 Peter 4. Okay, so basahin natin yun. Although nandiyan, so actually yung buong First Peter is about ano, 'di ba? Hope in the midst of persecution. Alam niyo ba 'yon? Yan oh. Yes, guys. Oo, napakaganda ng mga books na yan, no? So, ang buong tema ng First Peter is ayan, the living hope, 'di ba? Following Christ in a hostile world, no? So, ang ganda pag-aralan ng First and Second Peter kasi yan yung pinaka-message niya, no? Yung paano ka maging Kristiyano sa isang mundong galit sa faith mo, ayaw sa faith mo. So, yun yung pinaka-tema ng mga books na yan. So, kunyari sa chapter 4, ito na nga, suffering as a Christian. Ito, basahin ko. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. Diba? So yan na, tuloy-tuloy na yan. Diba? So, parang bakit sila nagdi-discuss ng mga ganito? Ano kayang reason nila? Bakit may mga ganitong tema sa Bible? Bakit? Inyo? Kasi bakit nila pinag-uusapan yung mga persecution, mga suffering? Kasi Baka po they themselves experience it. oh, yun. Very good. Kasi nararanasan nila. They are going through persecution. 'Di ba? So, kagaya ng kay Peter, sinulat niya yun during sa persecution. If I'm not mistaken, si Nero, 'di ba? Persecution ng time na yon. So, sinulat yun ni Peter para i-encourage yung mga Christians na magpakatatag despite the persecution na nararanasan nila. So, ibig sabihin, totoo na may nararanasan talagang persecution yung mga, hindi lang yung apostles, no? Yung buong Christian church nung time na yun, talagang they were suffering extreme persecution. Hindi siya simpleng parang inaasar-asar lang sila, ha, pinapakain sila sa leon, sinusunog sila ng buhay, ganong level ng persecution yung nararanasan nila. So, totoo, no? Doon pa lang sa Bible pa lang may evidence tayo na may mga ganong ganap, no? And syempre outside the Bible, ito na naman, no? Meron ding mga nagsabi, kaya si Polycarp, pinatunayan niya na talagang namatay yung mga apostles para sa faith nila. Okay, hindi lang siya, pati yung isa pa, si Aprahat, yun yung pangalan, no? So parang ano siya, sa mga saksi na talagang namatay yung mga apostles para sa pinaniniwalaan nila. Yun, no, yung nakalagay sa pula, di ba? But these two references do provide somewhat early evidence for a tradition that the apostles were in fact
martyred. So yun yung mga ebidensyang hawak natin, yung sa Bible, saka yung testimony outside the Bible, di ba? Both in and out of the Bible, meron tayong mga saksi na nagsasabi na talagang na-persecute yung mga, hindi lang yung apostles, yung buong Christian church as a whole. Okay. And then, meron din tayong mga evidence for individual apostles. So ito, you have to take this with a grain of salt. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ito kasi mga to parang mga pinas down to ng mga stories throughout the generation. Pero wala tayong masyadong parang pinangahawakan na evidence. I mean, hindi ko naman masasabi na hindi ito totoo. Pero kunyari, ginupo ni Josh McDowell sa tatlo. Yung una, yung claims that have strong historical probability. Yung pangalawa, claims that have moderate historical probability. And yung pangatlo, yung wala tayong masyadong talagang proof. Pero kasi parang may mga nare-receive tayong kwento pero not sure kung totoo talaga. Pero ang parang chismis, kumbaga, parang chismis. Pero although hindi ko sinasabi na hindi yung totoo, baka sabihin niyo mukha ako antay. Pero ibig ko sabihin, marami nagsasabi na yung mga apostles na persecute, pero ang meron lang talaga tayong ebidensyang strong is yung kay Peter, Paul, James, saka James yung isang James Zebedee, yung isang James, yung brother of Jesus. Yung sa iba, moderate lang yung ebidensya natin. Kasi tandaan nyo, no, kumbaga, evidence that demands apologetics to evidential apologetics. So, since wala tayong strong evidence, kumbaga, huwag nyo na lang munang sabihin yon na para kasi wala tayong ebidensya pa eh. Kasi pag walang ebidensya, walang hindi siya, mahirap patunayan na totoo. Pero ang sure tayo, si Peter, si Paul, si James, son of Zebedee, saka si James, the brother of Jesus, yun yung meron tayong strong evidence na talagang na-persecute sila. Yung iba, moderate lang. Yung iba, wala tayong proof. Pero kung ang general consensus nga, na-persecute naman talaga silang lahat. Wala lang tayong ebidensya para dun sa iba. Ang meron lang tayong ebidensya, yung sa apat. Gets niyo yun? Yan. Okay, so ito yung ano, so sa book nyo, sa book dun sa kung binabasa nyo pa, diniscuss in detail kung ano yung kinamatay ng mga yan. Pero syempre para di ko ayoko na i-bore kayo sa masyadong maraming details. So let's look at the summary na lang. Okay, so how did the 12 apostles die? Based on the Bible or tradition? Yun nga yung ibig sabihin. Tradition yung iba dyan na wala tayong hawak na evidence. So wag niyo muna siyang panghawakan na ay ito talaga 'yon, 'di ba? Kasi hangga't wala pa tayong ebidensya, antayin muna natin na may makalap tayong ebidensya. Pero for sure we know na talaga namang na-persecute sila. Okay, so si Peter, paano namatay si Peter? Ayan. So he was crucified upside down. Upside down. Oh, may idea ba kayo bakit pabaliktad siyang pinako sa krus? Hindi na may idea. Ayaw nung parehas kay Lord. Oo. Sabi kasi parang according sa kwento, ayaw daw kasi ni Peter, parang masyado niyang ginagalang si Jesus Christ na parang he feels na hindi niya deserve na mamatay in the same way. So he preferred na lang na pabaliktad siyang ipako. No? And tandaan nyo, ang crucifixion ay para kanino? Para kanino yan binibigay? Sa mga makasalanan ay Sa mga kriminal. Okay? So, ibig sabihin, pag crucify ka, criminal ka. So, si Peter, he was treated like a criminal, no? So, yun yung ano doon. So, hindi lang siya. Si Andrew, crucified din siya. Pero on an X-shaped cross. Sino pa bang mga na-crucify? Si Philip, na-crucify din siya. Marami sa kanila na-crucify eh. Si Matthew, he was beheaded or stabbed. Okay, si Thomas, he was pierced with a spear, no, during a mission trip. Okay, during a mission trip. Karamihan sa kanila namatay on a mission trip eh. Sige sabihin, they were serving, no? Hindi sila namatay on na parang on a convenient place. Kumbaga, they were on a mission. Nasa kalagitnaan sila ng ministry nung namatay sila. So si James, pinugutan ng ulo. Yung isang James, kinabbed to death. Yung, si Simon, sawn in half. Si Philip, crucified. Si Judas, suicide. Si Jude, beheaded or clapped to death. Si Bartholomew, skinned alive and beheaded. Ang namatay lang ng out of natural cause ay si John. Si John. John the Zebedee. He died of an old age. Kasi nga, di ba? Pero may reason eh kung bakit siya inalaw siguro ni Lord na mabuhay ng ganong edad. Kasi kung tatandaan nyo, sinulat niya yung Book of Revelation. Oo, nung matandang-matanda na siya. No? So baga, inalaw pa siya talaga ni Lord na
kumbaga may purpose pa siya kaya hindi pa siya kinuha ni Lord kasi nga mayroon pa siyang isusulat na book, no? Yung sa nung 'di ba yung in-exile siya sa Patmos. So yan, so si John lang yung hindi. Pero karamihan talaga sa kanila, they died for their faith. Pero again, ilan lang diyan yung meron tayong solid na evidence. So wag niyo masyadong ipaglaban. Hindi, ano parang totoo naman. Okay, nalilito baka nahilito kayo sa akin. Totoo na namatay sila for their faith. Okay, totoo 'yon. Yun nga lang, ang sinasabi lang natin, narinig lang natin yung true tradition. So wala tayong hawak na strong evidence na ano, pero hindi natin sinasabi na hindi yung totoo. Okay, we believe that it's true kasi nakita naman natin sa character nila sa Bible eh. Saka yung apat sa kanila may ebidensya. Yun lang naman yung gusto nating sabihin doon. Okay, gets? Gets eh? Okay, yun lang ako kasi nalilito kayo doon eh. Yung sa part na sinasabi ko na wala tayong ebidensya kasi. Kumbaga ayoko lang na magsasalita tayo ng wala kasi tayong ebidensya pa. So parang sinasabi rin ni Josh McDowell na you take this with a grain of salt na ito lang. Parang kapag tinanong kayo, sino bang namatay? Na meron sa sino yung may ebidensya tayo na namatay talaga sila? Itong apat lang, si Peter, si Paul, si James, saka yung James na kapatid ni Jesus Christ. Kumbaga meron tayong proof na namatay talaga sila kasi maraming testimony na namatay itong mga to. Kagaya ni Paul, di ba? Siyempre, executed siya ng government. So may records tayo diyan. Yan. Okay? Okay, sabi natin ni Bro Jeff, yung deaths nila hindi nasulat sa Bible or wala sa prophecy. Oh, yung karamihan sa deaths nila, actually halos lahat sila wala sa Bible kasi nung sinulat yung Bible kasi, 'di ba? Sinulat nila 'yon nung buhay sila, 'di ba? So nung namatay sila, parang hindi na 'yon na-cover unless minention ng iba. Pero yung iba minention eh, parang kunyari si Peter, parang minention ni John yung death niya eh. Wait lang. Yan. So, ito yung book. Ito yung details ng death. Kunyari yung kay Peter, parang na-mention sa John 21:18-19 yung death niya. Pero, mas punta natin yan. Yan. Truly, ito parang prophecy kasi siya. Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go. This he said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, follow me. So parang si Jesus, prinopesy yung death ni Peter dito sa passage na to, no, na mamamatay siya ng banat yung kanyang mga kamay at dadalhin siya kung saan hindi niya gusto. So sinabi naman, no, this is said to show by what kind of death he was to glorify God. So na parang na-foreshadow yung kamatayan ni Peter, no, which is through crucifixion. Gets niya? Yan. Yes, Yep. yes. Oo. So karamihan sa kanila, hindi na na-mention sa Bible yung wait lang, hindi ko kayo makita na naman. Yan. So karamihan sa kanila, yun nga, hindi, at balikan ko yung tanong ni Ate Lani. Yun. So, yun, tama yun. So, anong verse yan para mas na-crucify, guys? Yun. John 21, yan, 18 to 19. Yan. Pero karamihan sa deaths nila, hindi na nga na-record kasi nga, after na siya nung Bible. Kumbaga, namatay sila later na in the years. Kaya ang meron lang tayo, tradition. Pero ang dami nga nagsasabi na namatay yung mga apostles na for their faith. Okay? Yan. So, common objections to the apologetic value. Ito na. So, tapos na agad tayo. Ito na. Ito yung mga objections. Okay. So, mali na tayo na namatay yung mga apostles sa faith nila. So, ito yung unang argument against that. So, sabi ng isa, basahin ko muna. One of the most common responses to the deaths of the apostles is the claim that others have died for their beliefs. For instance, on September 11, 2001, 19 radical Muslims hijacked 4 planes and killing themselves in the process, attack and killed thousands of people. Is this evidence then for the truth of Islam? So, parang sinasabi niya, diba sinasabi natin, namatay yung mga apostles para sa paniniwala nila. So, sabihin, baka totoo yun kasi hindi sila natakot mamatay para sa paniniwala nila. Sabi nila, ganun ba? Bakit sa mga Muslim
handa rin naman silang mamatay para sa paniniwala nila. Kagaya nga nung 2000 year, yung 9/11 attacks. Alam nyo ba yung background dyan? Ano ba? Alam nyo ba yung background? Bakit sila willing mamatay para sa faith nila? Ano bang, sino may idea kung anong background dito? May reward sila kay Allah. Oo. Kasi nga 'di ba sa ito ang kinaiba ng ibang religion. Sa ibang religion, para para tanggapin ka ng Panginoon nila, no? Kunyari sa ibang religion, para matanggap ka ng Panginoon nila or para papasukin ka sa langit kuno nila, kailangan may gawin ka para sa kanya doon sa Panginoon na yon. Either gawin mo to ganyan or to cut it short, no, ang pinaka the best na magagawa mo para sa kanya is ialay mo ang buhay mo para sa kanya. So sa paniniwala ng mga Muslim, kapag ginawa mo ito, natutuwa nga si Allah sa'yo and papasukin ka niya sa presensya niya or i-rewardan ka niya. Kaya hindi sila takot mamatay para sa ganyan, no? Lalo na si may reward daw yan kasi parang ang isa pag tinuturo, pag ang pinatay mo ay parang kontra sa Muslim, mas malaki ang reward. Parang yun yung tinuturo dyan. Oo, mas may reward ka kapag pumatay ka ng mga kalaban ng Islam. Okay? Kaya nga parang, sorry ha, pero kaya meron silang malateroristang mindset. 'Di ba? Meron silang ganong mindset kasi yun ang tinuturo sa kanila. Okay, so handa silang mamatay para sa faith nila. So, ibig sabihin ba totoo na yung Islam? So, paano nyo sasagutin yan? Yan yung mga namatay, oh, yung mga hijackers, yung mga pictures nila. Sino may idea? Try lang. Paano nyo sasagutin to? Ba, tahimik. Parang mag-ano, ano. Sige. Ano po? Di ba pagka sa atin, halimbawa, di ba, ano ka, born again Christian ka. Sa atin kasi wala naman tayong share para maligtas, di ba? Kasi grace ni Lord yun. Oo, yun nga, very good. Buti minention mo, buti parang di ko nabalikan yun. Yun nga, sa ibang religion, kailangan mong may gawin ka para matanggap ka ng Lord. So, doon lang na iba yung Christianity, yung sinabi nga niya, ano, sa atin, yung Diyos ang namatay para sa atin. Ano? At wala tayong kailangan gawin para matanggap niya tayo. No? Actually, meron lang, yung manampalataya sa Kanya, yun lang ang hinihingi niya. So, yun nga, very good. Buti pinaalala mo. Dapat na-clarify ko pala yun. Ayan. So, yun yung kinaiba. Pero about this, ano nyo dito? Paano nyo sasagutin to? Na kung namatay yung apostles para sa faith nila, ganun din naman daw sa Islam eh. So, paano yun? Sirit na. Okay. Actually, nasa book naman yung sagot eh. Diba? So, sabi nila John McDowell, itong sagot dyan. Wait lang, may nag-chat. Tingnan ko muna. True faith dapat biblical. Okay. So, ang sagot kasi dito, ito yan. Ang ganda ng sagot nila McDowell eh. This objection misses a key difference between the deaths of the apostles and the modern martyrs. Modern martyrs die for what they sincerely believe is true, but their knowledge comes secondhand from others. Gets? Yun yung sagot. Okay? Itong mga modern martyrs na to, yung paniniwala nila is passed down to them. Okay? Ang ganda nga ng sinabi doon ni McDowell. Parang wala sa kanila ang namit si Allah. Parang gano'n. Wala sa kanila ang kumbaga, parang yung pagpapakamatay nila, tradition na lang yun sa kanila. Yun yung tinuturo sa kanila, di ba? So ito highlight ko ha. No doubt, the Muslim radicals acted out of sincere belief, but their convictions were received second-hand at best from others. They did not know Muhammad personally, see him fulfill any prophecy, or witness him doing any miracles such as walking on water, healing the blind, or rising from the dead. There is a massive difference between willingly dying for the sake of the religious ideas accepted from the testimony of others and willingly dying for the proclamation of a faith based upon one's own eyewitness account. So guess yun na yung pinagkaiba nila. Ito mga to, yes, namamatay sila para sa faith nila. Pero kumbaga sa part nila, hindi sila eyewitness testimony. Kumbaga yung paniniwala nila is passed down to them. Unlike the apostles, namatay sila para sa isang paniniwala na nakita nila mismo. Na-meet talaga nila si Jesus Christ, nasaksihan nila na nabuhay siyang muli.
So kaya and handa silang mamatay para sa paniniwala na 'yon, sa claim na 'yon kasi nga nakita nila personally. So yun yung pinagkaiba nila sa mga ito. And yun nga dahil hindi itong mga kunyari mga Muslim, hindi naman nila na meet si Muhammad personally, second hand lang yung paniniwala nila, tinuro lang sa kanila, mga ganyan. So they could be dying for something na hindi naman pala totoo. Ano? So kumbaga they are sincerely wrong. Okay? Gets nyo? Yes. Oo, yun yung... Sure, yung iba, kamusta? Nagets nyo ba yun? Yes. Okay, hindi sila katulad ng mga apostles ha. Kaya yung apostles natin, namatay sila sa faith nila kasi nakita nila yun. Sabi nga ni John, di ba? Basahin ko. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon and have touched with our hands. Narinig namin, nakausap namin siya, nakita namin siya with our own eyes, nahawakan pa namin siya. Concerning the word of life, that which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So lagi nila papansin nyo, laging ine-emphasize ni John yon sa ni Peter yon na yung sinasabi namin sa inyo, nakita namin yan personally. So ibig sabihin, talagang sure sila sa pananiwala nila. Unlike tong mga terorista na to, yung mga Islam na to, they do die for their beliefs, pero hindi nila nakita yon. Kumbaga, it's a second-hand information, second passed down belief sa kanila. Okay, so pwede nga no, sincere naman sila sa belief nila. Yun nga lang, baka you could be sincerely wrong. Gets? Gets? Gets po. Gets. Okay. So yun lang paliwanag doon ha. Pag tinanong ko, ba't sila namamatay naman sila? Ayun, kami hindi nila na-witness yung faith nila. It's a second hand down faith. Okay. Next. Pahabol po. Sige, go. Sige, go. Nasabihin ba? Wala. Sabi ko, pahabol lang po. Kararating ko lang. Okay, sige. Okay, sunod. Okay, ito yung, dalawa lang naman na objection to eh. Pangalawa, sinasabi nila, hindi sila nabigyan ng opportunity mag-recant. Ano ibig sabihin ng mag-recant? Bawiin, no? Yung testimony nila. Wala naman daw, parang hindi daw nalagay sa posisyon yung mga apostles na punersa silang, parang na-examine yung faith nila at napuwersa sila na bawiin. So, objection, di ba? Yung si Moss, merong nag-argue, believes that the lack of official records of the apostles being given the opportunity to recant and live undermines the validity of their testimony. Kumbaga, walang challenge sa faith nila. Yun ang ibig sabihin nito. Walang challenge sa faith nila. Kumbaga, hinayaan lang daw silang magsinungaling ng magsinungaling. Walang kumwestiyon sa kanila, walang challenge, walang hindi sila nalagay sa sitwasyon na puwersa silang bawiin yung pananampalataya, yung sinasabi nila. So anong sagot natin doon? So sagot nila McDowell, totoo na walang record na parang napuwersa silang bawiin. Pero sabi nila, kung titingnan mo yung story sa Bible, nalagay sila sa maraming sitwasyon na talagang life-threatening yung situation nila na parang pwede nilang bawiin na sana dun sa sitwasyon na yun eh. Papatayin ka na eh, di ba? Parang counted na yon. Yun ang gusto sabihin nila McDowell. Pero ako naman, itong sagot ko dyan, dinagdag ko to kulay dilaw. Parang nung narinig ko na hindi sila nalagay daw sa posisyon na hindi sila, parang hindi sila puneros ang bawiin. Parang meron. Di ba sa Acts 4, na sila doon? Diba? So actually, dinagdag ko to. Siguro na-miss out to nila McDowell. Pero meron. Actually, there was one instance in the Bible where the apostles were somehow forced to recant their faith. Yung nangyari sa 4. Okay, so balikan natin yung Acts 4. Umpisa pa lang na story ng Acts, di ba? Pilerso na agad sila, nabawiin yun. Ayan, so Peter and John before the council. Ayan, so diba, they were speaking to the people, the priest and the captain. Ayan, so, greatly annoyed because they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. And ayan na, so meeting yung mga scribes, ganyan-ganyan. Anong passage? 17-18, ayan. So pagdating natin dito, ayan, so ito na. Sayin natin yun ha.
Okay, so 16 saying, "What shall we do with these men? For that a notable sign has been performed through them is evident to all the inhabitants of Jerusalem, and we cannot deny it." Oh, so kagaya ng diniscuss natin last time, mismong mga kalaban ni Jesus hindi dinedeny na merong mga milagro silang nagagawa, 'di ba? Pero this time mga apostles na. So sabi nila, "But in order that it may spread no further among the people, para hindi na daw kumalat, ano gagawin nila? Let us warn them to speak no more to anyone in this name." O yun, di ba? Nalagay sila sa sitwasyon na pinerso silang bawiin. So they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus. O, parang kung kayo ba, papayag ba kayo nun? O sinabihan kayo ha, huwag kayong magsasalita o magtuturo about kay Jesus. Yan. Kayo ba? Pero ang ganda ng Hindi papayag. Hindi Di papayag. papayag, di ba? Ang ganda ng sagot nila, Peter. But Peter and John answered them, "Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. For we cannot but speak of what we have seen and heard." Di ba? Yun nga, di ba? Yun yung kinaiban nila. Saksi sila, nakita nila mismo yan. Kaya hindi sila katulad nga nung kanina, di ba, na second hand information lang. Kaya handa silang mamatay para doon. So yun yung sagot doon, no? So huwag niyo na masyadong i-bother sarili niyo dito kasi naano naman talaga yan. Kumbaga nabigyan sila nalagay sila sa sitwasyon na challenge sila sa faith nila. Ayun, no? Ito yung nasa picture dyan. Okay? So conclusion, tapos na tayo. Sabi sa inyo, mabilis lang, di ba? Anong oras na ba? O mag-alas 8 na, ano oras tayo nag-start. So, the willingness of the apostles to suffer and die for their faith does not prove the resurrection is true. Again, hindi yun yung pinag-uusap. Hindi natin ito ginagamit as evidence na totoo yung resurrection. Again, ang pinag-uusapan lang natin dito, sincere sila sa sinasabi nila. No, hindi sila nagsisinungaling. Sabi ko, but it does show the depth of the apostles' convictions. They were not liars. They did not invent the resurrection stories. As Blaise Pascal once said, "I only believe histories whose witnesses are ready to be put to death." Diba? Parang ibang level talaga pag yung tao handang mamatay dun sa testimony niya. Kasi baka talagang sincere siya. No, hindi siya nagsisinungaling. So the apostles proclaimed the risen Jesus to a skeptical and antagonistic audience with full knowledge they would likely suffer and die for their beliefs. Yun nga yung nangyari sa Acts 4, di ba? Hindi nila sineshare yung testimony na yon sa mga friendly lang na tao. Sineshare nila yon kahit dun sa mga sitwasyon na parang pwede silang maparusahan, mapatay, di ba ganyan. So hindi sila natatakot i-share yung faith nila kahit dun sa mga kontra sa kanila. All the apostles suffered and were ready to be put to death, and we have good reason to believe some of them actually face execution. There's no evidence they ever wavered. Walang kahit ano sa history na parang nakitaan na parang bumaliktad sila. Their convictions were not based on second-hand testimony. Okay, yung sinikwento nila, hindi nila narinig lang yon. Nasaksihan nila mismo yon. But with personal experience with the risen Jesus, whom they truly believe was the risen Messiah, banking their lives on it. It is difficult to imagine what more a group of ancient witnesses could have done to show greater depth of sincerity and commitment to the truth. So tanong ko sa inyo ngayong gabi, parang parang na-convince ba kayo na yung apostles ay sincere sa sinasabi nila, sa tinuro nila sa atin? Kasi nalaman natin si Jesus dahil sa kanila eh. 'Di ba? Kaya lang naman natin nakilala si Jesus dahil sa Bible, which is sila yung sumulat. So ngayon, sa pag-aralan natin ngayong gabi, parang in-establish natin na sincere sila sa sinasabi nila, sa tinuturo nila sa atin. So tayo, bilang mga nakarinig ng tinuro nila, kayo ba ay na-convince na sila ay sincere sa tinuturo nila sa atin? Yes po. Yes. Yeah, very good, no? So, yun Yes, lang yun. yes. Ganun lang kasimple yun, no? So, baga every time na parang aanuhin kayo, kung parang magda-doubt kayo kung totoo ba yung mga nababasa nyo sa Bible, ito lang tandaan nyo, namatay sila, buhay nila, inalay nila para sa testimony nila. Kasi yung karamihan sa writers ng Bible, mga apostles, di ba? So yun, namatay sila para sa mga sinabi nila. Hindi nila yan binawi, kahit ano na no, kahit nahihirapan na sila, hindi sila bumaliktad. So yun, no? So thank you sa lives nila kasi talagang kung bumaliktad sila, 'di ba? Parang wala tayo ngayon dito kasi kaya nga lang natin nalaman yung
yung faith natin dahil sa kanila. Okay? So ngayon, I will close it with the reflection lang. Okay? Tapos naman tayo. Yan, closing reflection lang. Meron akong verse na nasa Acts 4 din. Yan, basahin ko ha. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men, they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. So class, tapos na tayo dun sa lesson natin. And I'm talking to you now, no, as a fellow servant of Christ. Paano kayo kinakausap ni Lord dito sa verse na to? Parang based doon sa pinag-usapan natin. Anong napapansin niyo sa verse na to? Ano ko Jeff, hindi batayan ang education at saka talino sa level ng faith at paniniwala mo kay Jesus. Okay. Very good. No, tama. Yun naman na-discuss eh. So, ako, i-share ko lang sa inyo ha. Ako, parang kinausap dito ni Lord. Kasi parang sa hermeneutics, ito yung parang cause and effect verse ng tinatawag. So, kunyari, anong effect dito? Napansin nila na yung mga apostles, they had been with Jesus. Ibig sabihin, na-recognize nila na itong mga taong to, follower talaga ni Jesus. Tama ba? Yun yung effect eh. Yun yung consequence eh. Tama? Yes. Oo. Tanungin ko kayo, kayo ba ay mga follower ni Jesus? Yes. Yan, paki-chat kung kayo ay follower ni Jesus. Paki-chat nga, yes. Follower ba kayo ni Jesus? Okay. Yes, okay. Follower kayo ni Jesus ha, sinasabi niyo yan. Pero ito ang tanong, yung mga nakakakita sa inyo, yung mga nakakakita sa atin, yung mga tao around you, yun din ba ang nakikita nila sa inyo? Kasi dito they recognize ibang tao ang naka-recognize na followers sila ni Jesus. So yun ang gusto kong tanungin sa inyo. Napapansin ba yon ng ibang tao sa inyo? Nakikita ba yan ng mga kapatid nyo, ng mga kapitbahay nyo, ng mga katrabaho nyo? Nakikita ba nila sa inyo na follower kayo ni Jesus? Siyempre, hindi natin alam, no? So, yan. Pero itong gusto kong dito ako sa verse na to, dito ako kinausap ni Lord. Kasi gaya na sinabi ni JI, sa case ng mga apostle, hindi nila parang na-recognize na followers sila ng Jesus dahil sa talino nila or dahil sa kung sino sila, 'di ba? Kasi they were uneducated and common men eh. Wala silang alam sa Bible, parang hindi sila knowledgeable sa Hebrew scriptures, hindi sila mga Sanhedrin o ganun-ganon. Mga ano lang to, mga ngisda lang sila karamihan. Pero napansin nila na followers sila ng Jesus based on what factor? Isa lang nakalagay diyan. Ano ang bagay na nakita nila kay Peter at John, kaya nila nasabi na followers sila ni Jesus? Based sa verse na yan, nandiyan, nakalagay yung word. Courage. Courage. Yung andyan yung word nakalagay na. Anong Boldness. Boldness. Yes, very good, no? So, Boldness. oo, yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, and lahat na rin ng mga hindi pa Christian, na-recognize nila na si Peter at John ay follower ni Jesus. Hindi dahil marami silang memorize na Bible verse, hindi dahil lagi silang nasa church, hindi yun eh. Kumbaga, napansin nila na followers sila ni Jesus because they were bold about their faith. So, anong ibig sabihin ng boldness? So, sige, check natin sa, ano bang meaning ng boldness? So, dictionary tayo. Courage din po. Yan. So sabi dito sa Google Dictionary, definition of boldness, the trait of being willing to undertake things that risk or danger. Ibig sabihin, handa kang panindigan yung pinanampalataya mo kahit hindi na komportable, kahit hindi na siya convenient para sa'yo. Sabihin, marami nang umaasar sa'yo, marami nang umaaway sa'yo dahil sa faith mo, ganyan-ganyan. So, it was not the scriptural intellect of Peter and John that made the religious leaders recognize that they belong to Jesus. Rather, it was their boldness. Therefore, like the apostles, we too should be courageous for our faith. Our boldness for our faith connects to people more than our knowledge of the scriptures. Okay, anong ibig ko sabihin doon? Yung mga tao, di ba, nag-minister tayo sa mga unbelievers, ganyan-ganyan.
Nag-share tayo ng mga Bible verse. Good yun, di ba? Pero alam nyo ba na ang mas tinitingnan nila is kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mabuhay. Agree ba kayo doon? Yes po. O, yun ang mas Yes. tinitingnan. Alam nyo, yun ang mas tinitingnan nila sa ating mga Kristiyano kung paano tayo mabuhay. Hindi yung gaano karaming Bible verse ang memorize mo, active ka ba sa church. Maganda nga yun, hindi ko sinasabing huwag nyong gawin yun. Pero more than that, mas tinitingnan nila yung boldness natin sa faith natin. Sabihin, paano tayo, yung faith ba as Christians, paano tayo kapag nalalagay na tayo sa sitwasyon na hindi na tayo komportable? 'Di ba? Do we still act like Christians o baka nagko-compromise na tayo? Kasi maraming ganun sa atin eh. Ang dali maging Christian pag nasa church, ang dali maging holy kapag nakasama mo mga Christian din. 'Di ba? Ang dali magbait-baita, parang ganyan, parang yan, walang sin, ganyan ganyan. Pero pag kayo-kayo na lang, nasa workplace na kayo, mga katrabaho mo puro hindi Christian. Oh, nagkakabiruan ng mga bastos sa office, nagkakayaan uminom, ini-invite ka, gumawa ng mali, ganyan. O yung boss mo, inuutusan ka, o yan, magsinungaling ka, parang ganyan-ganyan. Pag nandun ka na sa mga sitwasyon na yon, pinaninindigan mo pa rin ba na Kristiyano ka? 'Di ba? Oo, dun lumalabas yung challenge eh. And hindi natin kailangan umabot doon sa lapaan ng leon, sa sinusunog, 'di ba? Doon pa lang eh. Kayo ba as Christians, do you still act like Christians pag may mga ganun na, may mga challenge na mga sinful things na china-challenge na kayo gumawa ng kasalanan? China-challenge na kayo na parang alam mo yun, alam ko yan kasi nanggaling din ako dun eh, di ba? Parang minsan nahihiya na tayo umakting na Christian kasi parang na-experience natin, ay aasa rin tayo, di ba? Parang, di ba, ganun sa mga sa offices eh, di ba? Parang minsan nahihiya tayo mag-share ng word ni God kasi aasa rin tayo, ay si pastor, andyan na, di ba? Ay, wag yan, parang ano yan, banal yan eh, parang ganun. Alam mo yan, kasi yung pinanggagalingan ko. Yes. Oo. So, yun yung gusto kong, parang I think yun din ang gustong i-share sa atin ni God ngayong gabi, no? Na importante na makita sa atin yung kaya nating panindigan yung faith natin, no? Lalo na sa mga sitwasyon na hindi tayo komportable na sabihin na challenge na tayo magsinungaling, gumawa ng kasalanan, ganyan, no? So parang this is a challenge for us na kahit saan man tayo dalhin, no? Lalo na dun sa mga challenging situations, 'di ba? Na sana ipakita pa rin natin sa mga tao na Kristiyano tayo. Huwag nating mahiya kasi kagaya ng mga apostles, 'di ba? Buhay na nila yung kinuha eh. Diba? Life and death situation na yon. Pero hindi nila binawi yung faith nila, pinanindigan nila yung testimony nila about kay Christ. And as a result, nakita ng mga tao sa paligid nila na talagang followers sila ni Jesus. So sana tayo ganun din, no? Para makita ng iba na talagang follower tayo ni Jesus, kailangan natin panindigan yung pagiging Kristiyano natin sa paano tayo mabuhay. May nakatingin man o wala, sa loob man ng church o hindi, sa bahay, sa workplace, kahit saan tayo dalhin, kailangan panindigan natin na Kristiyano tayo. Umarte tayo na parang talagang Kristiyano, ipakita natin na Kristiyano tayo kasi doon makikita ng tao, ay, talagang Kristiyano to kasi parang he walks the talks eh. Parang nakikita nila, no? So more than the Bible knowledge and all, it's how you live that really matters. Amen? Amen po. Okay, Amen. so I hope na nag-resound sa inyo, no, yung Bible verse na to, no. So let's close with this, no, from Isaiah, no. Ang ganda ng sinabi ni Isaiah sa Isaiah 7:9, di ba? If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Amen? Okay, so be firm with your faith, ha? May nakatingin o wala, kahit saan tayo dalhin ni Lord. Dapat lahat ng taong nakakita sa atin, masasabi nila na, ay, itong taong to Kristiyano talaga. Di ba? Kasi, paano siya mabuhay. Okay? So let's pray. So dear Heavenly Father, thank you for tonight, Lord. Thank you po sa wonderful lesson ngayong gabi. And thank you, Lord, for the inspiration na binigay mo sa amin through the apostles, Lord. And I pray, Lord, gaya ng kinausap mo kami ngayong gabi, I pray na sana bigyan mo rin kami ng courage, Lord, na mamuhay talaga na bilang Kristiyano, Lord, kahit sa lugar mo man kami dalhin, Lord, kahit sino mang mga tao ang ipaligid mo sa amin, Panginoon. Sana lagi mo kami bigyan ng conviction, Lord, na ipakita sa lahat ng tao na kami ay Kristiyano, na kami ay follower ni Jesus. I pray, Lord, na sana wala sa amin ditong mag-double life. Kung meron man ditong mga tao, Lord, na parang nahihiya ipakita sa mga tao na sila ay Kristiyano, sana, Lord, mangusap ka sa kanila and bigyan mo sila ng courage, Lord, na talagang
ipakita nga Lord sa buhay nila na sila ay follower mo Jesus, na wag silang mag-compromise, wag silang matempt Lord, ilayo mo kami sa mga temptations Lord na parang mako-compromise yung testimony namin sa iyo Panginoon. So I pray Lord talaga na sana sa buhay namin Lord, makilala ka ng ibang tao Lord, kasi sabi mo nga Lord, wala nang ibang mas mahigit pa na papuri kundi yung marinig sa ibang tao na nakikita nila si Kristo sa kung paano kami mabuhay Lord. So sana Lord, ganyan nga yung mangyari Lord, lahat kami dito ay mamuhay ng katulad ni Kristo, nang sa gayon makita ng ibang tao si Kristo sa buhay namin, Panginoon. So again, thank you for tonight, Lord. Thank you sa lessons na in-impart mo sa amin sa part na to, Lord, yung evidence for Jesus. So I pray, Lord, na i-bless mo yung week namin, Lord, maging successful and productive. I pray, Lord, for the next set of lessons na aralin namin, yung philosophical apologetics. Sana patuloy mo kaming gabayan doon para mas lalo kaming tumibay sa faith namin sa iyo, Panginoon. Talagang inaalay lang namin sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. And we pray this po in Jesus' mighty name. Amen. So, Amen. yan, Amen. tapos. Thank you for tonight. I hope na-bless kayo. Thank you, Brother Po, Jeff. Brother Jeff. Questions muna. Thank Questions you. Thank you, muna. Jeff. Baka may tanong kayo. Wala naman? Wala. Wala. Sige, matulog na kayo. Okay, good night. See you next week. Okay. Nice. Okay. Nice.